New Year! Bagong taon na ang ingay mo pa rin, Yuji. Bagong taon na pero hindi pa rin nagbabago yung feelings ko para sa'yo, Frida. Look, gusto pa rin kitang tirisin. Ang aga-aga, ikaw agad yung makikita ko. Ah, my eyes! Na-open ang aking mga eyes! Doon ka na nga! Ayoko nga, baka mamiss mo ko, no? Di ko kakayanin yun. Kung sana lang ako lalapit sa'yo para maramdaman mo na lagi akong naiirita sa pagmumukha mo. Ay, Frida, masama yan. Ang kamay ay hindi pinangahampas. Ang kamay ay pinang-holding hands. Akin na nga yan, your hand looks very lonely. Gusto mong isakal ko sa itong kamay ko, ha? Tabi! Uy! Ano? New hair, new me ka ngayon? Napansin mo pala? Paano ko hindi mapapansin? Napakaganda ng anit mo. Oo na, ang pretty-pretty. Isang beautiful eyes nga. Dali, isang beautiful eyes nga. Ewan ko sa'yo. Pikon! Pangit ka! Ikaw na naman, Frida. Nakita na nga kita kaninang umaga tapos nakita na naman kita ngayon. Huwag mo namang masyado ipahalata. Nagupong-gupo ka sa akin. Gusto mo sabunutan kita? Di gawin mo! Physical touch and love language ko. You're hopeless. I'm hopeful kaya. I'm very hopeful na magiging tayo someday. Ano? Huh? Ano? Hindi naman ikaw yung kausap ko. Padar ka ba? Masyado ka namang asa-asa dyan, te. Nako, Frida. Bukas-bukas mo yung pagiging asado mo. Nasaan na yun? Ikaw kasi. Kakaupo ko lang tapos ganyan agad reaction mo. Grabe ka naman sa akin, Frida. Kukulitin mo na naman ako, iaasarin mo na naman ako. Uy, hindi nandito kaya ako para magtanong. Ganyan pala tingin mo sa akin. Sige, bye. Ano ba kasi yun? Sabi ko na hindi mo ako matitiis eh. Gusto ko lang tanungin kung ano yung New Year's resolution mo. Napaka-random mo naman. Kung random ako, edi sana tinanong ko yun during your birthday o di kaya sa araw ng mga patay. Ganda-ganda mo pero wala kang common. Sige, ituloy mo. Wala kang commonwealth. So ano nga? Seryosong tanong ba yan? Gusto mo bang palitan ko? Sige. Ano yung year resolution new mo? Ang New Year's resolution ko is to learn a new skill. Makakount ba sa new skill mo yung nabihag mo yung puso ko? Thanks for answering my question. Sinusundan mo ba ako? Kapal talaga ng mukha mo. Pupunta akong kantin. Sinusundan mo nga ako. Doon din yung punta ko eh. Grabe ka na, Frida. Aminin mo na kasi. Hi! Veya, remember me? We used to hang out last year. Veya? We hang out kaya sa condo ko. Nauntog ka ba sa pader, Brea? Veya. Veya, simula nung pumasok ako dito sa school, ang tanging ka-hangout ko lang ay itong babaeng pinaglihi sa sama ng loob. Sirain mo pa relasyon naming dalawa? Dare kasi! Kahit na! Nakakasira ng buhay. Alam mo kung nakakamatay lang ang tingin, patay ka na. Tignan mo girlfriend ko, oh. Di sorry. Fail pala na landiin ka. Galit ka ba? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Buwisit kasi na Brea and friends yun eh. Sirain pa mga plano. Girlfriend, relasyon. Hindi ko nalinaw sa kanya na nasa processing stage pa lang yung relationship natin. You're my super girlfriend and I'm your super boyfriend. Nakakainis ka. Ay naku, Frida, dati pa kita gusto. Sa'yo lang naman ako lumalapit eh. Yung sinabi niya, walang katotohanan yun. Dahil sa kanya na-realize ko na gusto rin kita. Gusto rin kita. Ha? Nagselos ako eh. Nagselos ka? Nagselos ako. Nagselos ka? Ulit-ulit gustong-gusto marinig? Oo, nagselos ako. Nagselos ka? Hindi ka nadulas? Hindi mo pagsisisihan yung sinabi mo? Pinabahan ako sa sinabi ng babae. Akala ko talaga. Wala na, nagbago na yung New Year's resolution ko. Gusto ko na lang maging masaya. Maging masaya sa feeling mo. Ang cringe. Frida! Ano? Kinilig ako, Frida. Kinilig ako! Ako naman palaging kinikilig sa'yo. Wait for me! Tanggapin mo na tong dalawang cheque, 500,000 each yan. Tulong ko na sa'yo yan. Mrs. Trinidad, hindi ko po kayang tanggapin yan, lalo na po at binigyan niyo na ako ng 100,000 sa account ko. Lex, salamat po. You made my daughter so happy. Kaya ayan, bilang pasasalamat sa pagpayag mo sa kasunduan nating magpanggap kang mahal mo ang anak ko. Mrs. Trinidad, matagal ko na po talaga mahal yung anak niyo. Binayaran ka para mahalin ako? Nak! Daphne, Mapasok ka muna sa loob, please. Mag-uusap rin naman tayo eh. please. Kasi, Binayaran ka? Sagutin mo ako, Lex. Tama ba yung narinig ko? Binayaran ka para mahalin ako? oh, Magkano? huminahon ka, Daphne. Baka kung ano mangyari sa'yo. Bawal ka ma-stress, diba? Magkano? 100,000. 100,000 o 1,000,000? Parehas. Pero, Yun ba yung presyo ng worth ko?
yung presyo ng puso ko. Daphne, mahal kita. Maniwala ka naman, oh. Mahal. Hindi mo ko mahal. Mahal mo yung pera mo. Mahal mo yung perang binigay ni Mama. Makinig ka naman sa akin. Lex, 1 taon. 1 taon niyo ako niloloko ni Mama. Sana sinabi mo na lang para hindi ganito kasakit. Pala kung kailan mamamatay na ako, doon ka sumulpot sa buhay ko. Yung nagkabungguan tayo sa ospital, yung sinabi mo na gusto mo agad ako, yung pagbisita mo rito sa bahay. Lahat yun, planado. Lahat yun kasi pumayag ka sa utos ni Mama. Lahat yun para sa pera lang. I'm sorry, pero kung kailan mahal na kita. Kung kailan mahal na kita, tsaka naging ganito. Maniwala ka, matagal na kitang kilala, matagal na kitang gusto, matagal na kitang mahal. It's just that, kailangan ko ng pera, Daphne. Sobrang desperado na ako. Huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Luluhod ako para mapatawad mo. I hate you, Lex. I despise you. Kayo ni Mama. Please, Daphne. Mrs. Trinidad? Ano pong ginagawa niyo rito? Sorry po kung naabutan niyo pa ako sa ganitong estado. Nga po pala, successful po yung naging operasyon ko. Maraming salamat po talaga sa perang binigay niyo. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Inatake ka pagkatapos niyo mag-usap ni Daphne nung gabing yan. Si Daphne po ba? Hindi niyo po ba kasama? Galit pa rin po ba sa akin? Pagkalabas ko po rito sa ospital, magsasorry po ulit talaga ako sa kanya. Lex? Oh, nandito rin ako para sabihin. She's gone. Oh? My daughter's gone, Lex. After her successful operation, she died. Pwede ko ba siyang dalawin? Huwag niyo pong hahayaang makalapit at mahanap ako ni Lex dahil kinasusuklaman ko siya pati ang ginawa niya sa akin. That was her last words. I'm so sorry, Iho. He's very healthy na anak. Sarado ka bang gusto mo nang itatak sa kanya na patay ka na? Mamamatay din naman po ako. Mas masakit kung makikita niya pa akong unti-unti mawawala sa kanya. Mas okay na, napatulin ko na yung connection naming dalawa. Galit ka pa rin ba kay Mama, anak? Galit ako sa mundo, Ma. Galit na galit ako ngayon sa mundo. I survived. Akala ko mamamatay na ako dahil malala talagang sakit ko and decided to stop my medication dahil nawala na ako ng pag-asa. Nag-flatline pa ako nung huling sugod sa akin sa ospital but the doctors and nurses saved me. I woke up crying because I felt like God gave me another chance to live my life again. Pero kahit na anong gawin ko, may isang kulang sa buhay ko. Si Lex. I tried my very best na wag siyang hanapin sa social media. Paninindigan ko talaga na patay na ako sa buhay niya. Lex! Nagkatinginan kami. He's looking straight into my eyes. Pero sarili ko lang talagang niloloko ko. Hindi akong tinitignan niya. Anong tinitignan mo, Habi? Oh, ang ganda ng painting dito sa restaurant na to. You wanna buy another painting? Pwede? Isa lang, Yes! Tara, upo na tayo. Hindi kailanman dadapo ang kanyang mga mata sa akin. Dahil matagal na akong patay. 1 month after Lex's successful operation, my body and my heart finally gave up. Namatay ako habang natutulog. Parang hinintay ko lang na tuluyan nang gumaling si Lex bago ako nawala. And then mas pinili na lang ni Mama na itago yung totoo kay Lex because that was my last wish. Lahat ng mga sinabi ko kanina, it was all in my head. I created those memories because at some point, I want to feel alive again. 4 na taon pero nandito pa ako. I chose to stay here to look after him. To look after my first and eternal love. After everything we've been through. Masaya ako na masaya ka ngayon, Lex. She finally left, pero mamaya babalik ulit siya to look after Lex. 4 na taon na pero nandito ka pa rin, Daphne. Gusto ko sabihin kay Lex na nakikita kita pero ayoko. Dahil kapag ginawa ko yun, baka iwan niya ako because you will always be his first and greatest love. Okay, the card has your name on it? Yes. All right, and go ahead with the number, please. It's 3, 2,
One, good evening. We are live on television right now with an investigation into scam callers. We have the FBI on the line. They are tracking this phone number as we speak. Sir, what is your full name again? Saan ka pupunta? Ate! Pupunta sana ako sa studio mo para sabihin, joke lang yun, na prank ko lang yun. Hindi ka pa pala nakakaalis. Swerte ka, papasok pa lang ako. Oo nga. Bunso, I know you love pranking people, but be careful. Baka next time mabalita ka na talaga. Bahala ka dyan. Una na ako. Akala ko. Sabi ko nga magtitipid na lang ako eh. Hi! Nandito ka na pala. Dapat nag-chat ka sa akin kasi pinunta ka sa bahay niyo para sunduin. Tapos, nauna ka na pala rito. Nauna ako rito kasi isa-surprise mo ako eh. Huh? JM ah! Oh my gosh. Paano mo nalaman na nagka-crave ako sa flower ngayon? You never fail to make me feel kilig talaga. You're so sweet. I love you. Ano meron? Binigyan kita nitong flower para ibigay mo sa akin. Ang thoughtful ko, diba? Ha? Mas thoughtful ako kasi bibigyan kita ng bouquet na to. Oh my gosh. Ah, diba? Na-surprise ka talaga? Advance Happy Valentine's and Happy Anniversary, Quincy, my love. Wala ka. Natatawa tuloy ako sa prank mo, parang ewan. Kasi naman, akala ko makakalimutan mo, kaya ako na yung kumilos for you. Ako na lang ito binigay mo ha, but always remember that I will never forget you and our celebration. Thank you, JM, and I'm so sorry for being like this. Wala yun, ano ka ba? Kaya nga susulitin ko na to celebration na to eh. Huh? Will you marry me, Quincy? Wisit na panaginip yan. Sayang! Yun na yun eh! Mag-i-yes na ako eh! Flowers? Hi, JM. Happy anniversary, and it's your second death anniversary. Flowers para pumagi naman yung puntod mo. Alam mo bang napanaginip ako naman yung nangyari? Me pranking about the flowers when we were in that small restaurant. Tapos you surprised me by giving me a bouquet kasi anniversary natin. Tapos you proposed to me and I was about to say yes. Hold to! Walang tatakbo ha! Walang aalis! Akin na lahat ng mga gamit nyo! Walang mag-uusap! Okay na! I got you. Okay? Paprotektahan kita. Just stay put. Magiging safe ka. Ikaw! Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Nagulat ako dun sa tunog ng pulis eh. Hindi ko sinasadya. JM. Nabigyan ka naman ng justice. Nahuli yung lalaki, pero never mawawala yung galit ko sa nangyaring yun. Akala ko isang beses ko lang gagawin yung pagbigay ng bulaklak sa'yo kasi, you know, para ma-surprise mo ako, pero who would have thought na simula na pala yun habang buhay na kitang bibigyan ng bulaklak kasi wala ka. Yun na pala yung as ng ngiti mo, no? Yung ngiting binibigyan ako ng assurance na magiging safe ako. Safe ka ako pero wala ka naman. Safe ka ako pero yung trauma hindi na mawawala sa akin yun. I miss you, Jay. I miss you so much. You don't understand, Nate, is I am crazier! That's not something to be fucking proud of, Cassie! No, but it is something you should be scared of. What the fuck? You can't fucking blackmail me into a relationship with you. Blackmail means you don't have choices. But in reality, you do have choices. You just have to own up to the consequences of them. That is the literal fucking definition of blackmail. If you don't do this, I'm gonna do that. It's blackmail. I don't care. It doesn't change anything. It's fucked up. You know what's fucked up, Nate? You telling me that you love me and then going and being in a relationship with my best friend.
Oh, what the fuck? Ngayon lang kita nakita rito sa department namin. I'm Kara. Dennis. Ang pogi mo. May girlfriend ka? I just wanna make sure kasi crush na yata kita. Wala. Sure ka? Baka mamaya may sumabunot bigla sa akin or biglang may mag-DM sa akin na you don't know me but I know Dennis. We've been in a relationship for... Never pa ako nagkaka-girlfriend. Ako, pwede mo ako maging girlfriend. I mean, crush. No thanks. Nga pala, baka isipin mo kasi interesado ako sa'yo. I'm just being honest. May charger ka ba? Meron, type C ba? Sakto lobat kasi ako. Na love at first sight sa'yo. Kung hindi ka naniniwala sa love at first sight, sa second sight, third sight, fourth sight, fifth sight, Hindi ako naniniwala sa love. sa crush, naniniwala ka bang crush kita? Crush kasi napapugyan ka sa akin. Lilipas din yan. Kung ako sa'yo, huwag mo na sayangin yung oras mo sa akin, miss. Iba na lang yung kulitin mo. Ano yan? Ba't may sugat ka sa tuhod? Wala na tapilok. Just mind your own business, miss. Band-aid. Di ko kailangan yan. Kapag nalagyan niya ng infection, sisisihin ko sarili ko kasi hindi mo yan natapalan ng band-aid kahit inalok kita. Umuulan. Hi, Dennis. Wala akong payong kaya huwag ka na umasang sasabayan kita, miss. So, kung may payong ka, maisasabay mo ko? Hindi. Susungitan kita hanggang sa ma-turn off ka sa akin. I told you, lilipas din yan. Alam mo, kahit sungitan mo ko, ang gwapo mo pa rin. Pero sorry ka kasi hindi naman yun yung dahilan kung bakit crush na crush kita. Crush kita kasi nakita kitang sinagip mo yung puting na muntik na masagasaan last month. So I therefore conclude na you are a very, very kind person. O payong, ingat ka sa pag-uwi mo. Paano ka? Oh, I have extra. Nagdadala talaga ako ng isa pa just in case na may friend or kakilala akong walang dalang payong. Huwag mo na isa sa oli sa akin to maulan na sa mga susunod na araw, next week, next month, next year, and next year. Bye, Dennis! See you tomorrow! Good morning, Dennis. Kumain ka na ba? Hindi ako gutom, miss. Hala, hindi ka ba nagpa-breakfast? Here, take my sandwich. Ayoko. Kapag nag-collapse ka, sisisihin ko sarili ko kasi hindi ka kumain kahit inalok kita. Hilig mo mong guilt trip, no? Kainin mo na to and take this bottled water. Hindi ko pa naiinom yan. Paano ka? Alam mo, kahit ang sungit mo sa akin, naiisip mo pa rin talaga ako, no? Akin na nga yan. Ewan ko sa'yo. Progress tawag dyan. I feel like you're starting to trust me na. Thank you, Dennis. Dapat nga ako nagpapasalamat. Hi, Dennis. Hello. Bakit nandito ka sa stock room? Inutusan ako eh. Ikaw. Kapag stress or malungkot ako, dito ako napunta. Tahimik eh. Balik na lang ako mamaya. Anong problema? Akala ko ba alis ka na? Sasamahan kita. Ha? Hindi na. Sige na. Basta dito lang ako. Magtatanong ako ha. Bakit parang takot na takot ka sa tao? Bakit parang ayaw mo nilalapitan ka? Ayaw mo na nagbibuild ka ng connection from other people? Okay. Iniwan ako ng mga magulang ko ng bata ko. Yung nanay ko namatay, tapos yung tatay ko sumama sa ibang pamilya. Nahanap ko siya last month, kaso sinabi niya na lumayo na lang daw ako. Lumaki ako sa tito at sa tita ko, kaso hindi naging maganda yung trato nila sa akin, kaya pinursige ko talaga na makaalis sa poder nila, kaya eto na ako ngayon. I'm currently living alone. Kaya kapag may gustong pumasok sa buhay ko, iniisip ko kaagad na iiwan nila ako. Naiiwan mo rin ako pagdating ng panahon. Kaya huwag mo na sayangin yung oras mo sa akin. Hindi naman kita iiwan eh. Kara, Oh, sinabi mo na yung pangalan ko. nagdudugo yung ilong mo. Kara! Bakit ka nakaupo? Higa ka muna, Kara! Hi, Dennis. Hindi. Tatuwagin ko muna yung doktor mo. Na-check na nila ako. Kamusta pakiramdam mo? Okay na okay naman. Pero hindi ka raw umuwi? Nag-alala ko eh. Hanggang ngayon? Ano ka ba? Wala naman ako sakit. Sino hindi mag-aalala eh? Nag-uusap lang tayo tapos sabi mo hindi mo ko iiwan tapos bigla nagdugo yung ilong mo tapos bigla ka nahimatay sa harap ko. Siyempre, unang iisipin ko may sakit ka. Dennis, stress lang ako tsaka puya tapos dumagdag pa daw yung init ng panahon. Pero wala talaga akong sakit. I'm so sorry if nag-alala ka. Okay. Kalmado na ako. Nga pala, I tried to call your parents kasi nagpatulong ako sa school for that. Kaso, Walang sumagot ng tawag, right? yeah. My parents are separated and both of them are busy sa mga kanya-kanya nilang families. I think nakalimutan nila na yung unika iha nila is buhay pa. I mean, nagbibigay naman sila ng allowance pero
Yun na yun. Kaya naman I have so much love to give. Gusto mo ba? Pwede ba? Pwede na ba? Kung nasa stress ka, ask for my help. If hindi ka makatulog sa gabi, call me. If you wanna talk to someone, nandito ako. And I'm so sorry for being harsh. I'm glad you're now opening yourself to me. Thank you, Dennis. Hindi. Thank you, Kara, for breaking my walls. Hello, Kara? Sabi mo kapag stress ako, hingi lang ako ng tulong sa'yo, di ba? Nasa ka? Ang bilis mo naman. Hinahawakan ko lang yung kamay mo kasi stress ka. Baka kasi lobat ka pa rin eh. Di ba sabi mo na lobat first sight ka sa akin? Ano problema? Sabay-sabay lang yung projects, yung assignments, and sa family. Gusto mo pag-usapan? Hindi na okay na to. Charge na ako gamit yung kamay mo. Gusto mo kumain? Bulaga! May luga. Simula na naging komportable ka sa akin, lumalabas na yung tunay mong ugali. Hindi ba pwedeng gusto na kita kaya ganito ako sa'yo? Ako na yata yung nabulaga. Halika na nga, tinda kita sa bahay niyo. And we're here. Thank you sa paghatid, Dennis. May nakakalimutan ka yata, Kara. Kiss sa pisngi. Ingot yung bag mo. Good night. Good night. Kara, Dennis, congrats sa atin. Graduate na tayo. congrats rin. For you. Thank you. Akala mo ako lang meron? Siyempre meron ka rin. Ako rin meron. First time ko makatanggap ng ganito. Baka first kiss ako na rin, ha? Okay, pumapayag na ako makuha mo yung first kiss ko ngayon. Pa hindi pa tayo, Ako dapat yung nagsasabi niyan kasi inopen mo yung topic ng first kiss eh. Hindi pa tayo, Kara. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Wisit ka. Nakausap ko na yung parents ko. Really? Yes, ginawa ko yung sinadjust mo sa akin. Inopen ko yung feelings ko sa kanila na bakit hindi sila nagpunta ng graduation ko, bakit hindi nila sinagot yung tawag nung na-ospital ako, bakit ganito, bakit ganyan. And? They were sorry. They actually thought na I was doing fine kasi nga lagi ako may allowance, diba? But they never thought daw na makakaramdam ako ng loneliness. I was mad. I was hurt, but I forgave them. Sa weekend lalabas kami and I told them na may boyfriend ako so they want to meet you. Sino? Sino boyfriend mo? Ako? Yes, ako. Baliw ka talaga. But I'm so proud of you for being brave, Kara. Hindi ko naman ito magagawa kung wala ka eh. Thank you, Bobby. Mahal din kita. Wow! Here's what you requested, Bobby. Your favorite ulam. And here's my gift. Pangkabuhayan showcase. Oh, mahal na mahal mo talaga ako, no? Naalala ko nung college tayo, sabi mo, if may magre-regalo sa'yo kapag adult ka na, gusto mo grocery tapos yung pan-display sa bahay. O, ayan na. Tapos isang sako ng bigas mo, nasa kusina. Thank you, Bobby. I mean, weird way to propose, but it's a yes, mister. Bakit? Magpo-propose pa lang ako eh. Ha? Ito. Oh my gosh. Seryoso ba? Nakikita mo ba yung mga susunod na pangyayari? Ha? Nakakainis ka, Kara. Huwag ka na mag-propose. Ako na lang yung magde-declare. Dennis, my Bobby, I will marry you. I am marrying you. I love you so much. Mas mahal din kita.